Page 134, mga lawiton. Mabala ka ba sa Jesus? Sa kapangutana nga akong kabuluhan sa ito kinabuhi. Mabala ka ba sa Jesus? So, sa kakata, does Jesus care? Kung kasing, hindi lang may gamit ko ka instrument kay medyo basing panbasaba. Ang kapela lang ka. So, kung kasing berdice, kung kasing kumabukat, ug matimbang sa kaguol, kung panaw ko dala ay man, mabala ka ba si Jesus? May kabala ka siya, o maluluy unusap, sa kakapoy na ko o kagulanan, may kabala ka siya. Yan. Verse 2. Kung mangit-ngit ang agian ko, bisan sa mga kakuyaw, kung mainusan na lang ako, mabala ka ba si Jesus? May kabala ka siya, o maluluy unusap, sa kakapoy na ko kagulanan, may kabala ka siya. Verse 4 last. Kung kamatayon mo na na sa mga pinalangga ko, kung mabugat ang kasing-kasing ko, mabala ka ba si Jesus? May kabala ka siya, o maluluy unusap, sa kakapoy na kagulanan, may kabala ka siya. Amen ang inot kayong mensahe sa awit. Isa sa pamadangatan sa ito, tinabuhay dito sa kalibutan, ang Ginoo na kabalaka ka na ko. O naghatag siya daghang paagi sa ito kinabuhi na para ikaw maandam ang imong kinabuhi before ka isulod, meaning 4 at kwadrado nga baog. No? Unang salamat sa mensahe sa awit o pray ta at opening prayer ay atay mo ato sa ikaduhang tahok. Yan ang tanan sa pagkita sila ma-presensya. Most precious Heavenly Father, thank you Lord sa karon nga kagabion. Salamat Ginoong Dios sa kapribilehiyo nga maghatag nga kanamo uban sa pagtugot sa pagbalay Ginoong Dios nga hatag kami serbisyo sa maong dungtan sa pamilya. Isip Ginoong Dios sa pangga o sa ginataghatag Ginoong Dios o halad sa mga awit o sa pulong nimo Ginoong Dios karon sa ginatawag sa kamatayon ni Rufino. Ikaw ginamagaban Ginoong Dios sa pamilya. Ikaw ginamag-comfort kanila, mga kabalaka, pasa Ginoong Dios o mga kabuol. Ikaw ginamag-hupay sa matagusa. O ikaw ginamag-agiya sa matagusa Ginoong Dios na imong grosya kalinaw mag-uban sa itong pamilya kaglinaw. Ikaw ginamag-agiya sa among pagpadayon. Ikaw ka maglangit ng kaalam Ginoong Dios sa pagtuon sa mong pulong, masabtan na mo Ginoong Dios. Kung wala ang imong pulong Ginoong Dios, wala kami mahimo. Kung wala ang imong kaayo, wala kami mahimo. Kaya ka maglangit ng kaalam, Holy Spirit, ihugi kami, punang kami sa balang ng Espiritu Santo, masabtan o makasabot sa mga tigpaminaw ang maong pulong nimo kamaturan. Kalay kong kasulit katapusan sa among pagpadayon, ikaw ginamagawan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, kung gihanyo sa pagkapit kaduhang alawiton,
Page 96. 96 yung mga ganito. 96 mga alawit ko, no? Ang kinabuhi ko matakutlo. Day by day. Kung na familiar, pwede na sabay. Ang kinabuhi ko matagutlo. Ready, set. Ang kinabuhi ko matagutlo. May kuto batok sa pagsulay. Kay nagsalit ko sa Amang Diyos, nga nagpala sa kahadlok ko. Si Jesus tayo na maluluyo, nagamatag sa labing mahal, nasa sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Managalaw iya kong kuyugan, sa malulot mga grasya niya. O ang akong mga kasakitan, iya nga biyang ko ng tanan. Si Jesus ang naging amanan sa mga mahal niyang anak. Sa kalikon iya kong hatagan, kay kini mao ang saad niya. O karon buliki ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay o ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwanag sa mga pag-antos, mudang kayod ko kang Jesus. Hantod nga ako mahiyabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Amen. Salamat sa mensahe sa awit. Indot kay mensahe sa awit, nagigisaa day ang Ginoo kulyanan. Kung duha ka ng kulyanan sa duha ka status sa diri sa kalibutan. Bisan unsa ka daghang kalispasing naong sa tao sa tibuok kalibutan. Pero duha ra gi status ani in general. Ang langit sa impierno. Dili ginaingon nga tumutumo sa katao kay naa ginasibalaan nga kasulatan. Yo, ayong gabi. Sulod, napay bangko din. Lagnaw na siya pa. So mga ginano, ang general na ginatawag status sa Oy, lakka. Murag isa ka century wa nakita ba? Ako rin balik. Sige na ko ba kita? Okay, mga kahanawa sa kinabuhi, no? Ilang sa ka parente. So, ang general nga status sa tao din sa kalibutan, bisan lain lagi mga naong sa mga ang population sa tibuok kalibutan sa 195 ka mga countries. Ang population is 8 billion ka mga tao. Pero nanagani di ang triplets, nanagani ang quadruplets, nanagani ang katong 8 ka buok nga mga pero lahi-lahi mga naong nanay kambal. Pero in general, duha ra gid ka lugar o duha ra gid ki status ang klase sa tao din sa kalibutan. Kung dili pa langit ay impierno. Ay duha ra man pud ka lugar ang destinasyon sa tao ini mawala siya ini kalibutan. Wa kay lain nakasagol diha, wa ikatulo diha padulungan. Kundi duha ra gyud na sa Biblia, langit ra o impierno. Although ang impierno dili man ingon nga gibuhat para gyud sa tao. Tao dili. Dili ni ingon nga gibuhat gyud, gipurpose gini sa Ginoo buhatong impierno para sa mga tao.
dili gid na ingon gipurpose sa Dios nga buhaton niyang impierno para sa mga tao. In the first place, gibuhat ang impierno para ni Satanas. Gibuhat ang impierno para ni Satanas kaysa pagsupak ni Satanas sa Dios. Gusto niya ilogon ang trono sa Dios. Hindi gusto Ginoo ni Ana o pinaagi sa garbo ni Satanas, garbo ni Lucifer, unang ni-turn into Satan siya. No? Pero, si Satanas dili gusto nga siya na dito. Aluak sa impierno. Unang dili gusto si Satanas o siya ra o ang iyang mga fallen angel na may isunod ni Satanas, mga ginatawag 1/3 sa population sa mga anghel sa langit. Isunod ay nailan ni Satanas. Pero dili gusto, dili satisfy sa Satanas na siya lang o ang mga demonyo ang muadto sa impierno. Munang na kinahagbuhaton gid sa Satanas ang tanan para ang tao madani niya. So, careful ta. Ibasik isa nadani na. Basik isa ta nga nadani na. So, manatun ana tong Bible karon. Atong sa taon, ano ang ginatawag na naamang ginatawag anong naman katapusan sa kinabuhi sa tao, no? Kami nga matingala ka bisan sa kaon para nimo ng sementeryo diha, dol raman. Ayo lang sa karon kay gabi man. Usa ka diha panon ka. Bisan surbihon pa na nimo ng sementeryo diha. Nagkalain-lain ang edad ng kinamatay diha. Karatula. Anong dili man lagi parehas lagi mamatay ang tao? 80 dito na di ay. Pwede ba na? Pwede eh. Di ba? Kung itugot ko sa Ginoo, anong pagkaanak na yun di ay, patay na yun di ay, para walang tao sa kalibutan. Ano wala man na? Ano wala yun? Kaya gibuhatan ng sa Ginoo ang tao o utok, desisyon para ikaw makapangandam paninin presenteng kapanahunan. No ingon sa kining kamatayon ba nato naa ba ni sukod? Naa ba ni sukod na kaingon ko na lagi kanina sa kaon ni mga sementeryo, uban pa mga sementeryo din, nakalain-lain din nakamatayon. Gawas ko taong nadungan, di ba? Naay bata, naapay bagong na anak, naapoy teenager na, naapoy high schooler, naapoy college, naapoy nadaghanag anak, naapoy 30 anyos, naapoy 40, naapoy 100 kapin. Ano man na man kaparyas? Naabagit sa Biblia ang sukod sa tao na di aragit naman ng pinagumit. So, si Yoyo Rufino, 76, no? Orang masayip, 76 yung edad. 1949. So, igo gud isa ka tuig, igo sa pag... ang World War II na human, 1944. Orang masayip, di ba? 1944, niya, 1949 siya. So, 5 years or 4 years, gikan sa World War II, na tao si Yoyo. No? Grabe, no? Grabe na. So, naapagisok ko. So, ano to ang Bible? Nadaghan man klaseng sa edad, kamatayon sa tao. Mga tanaw na ito na, unsa man yung Ginoo, nasayot galing ni Huway, sukdanan ng tao di ay. Ay sukdanan. Approximately of standard. Dili gid nga exact nga edad, pero standard. Or ginatawag nga, dili kumulang, dili sumubra. Naapoy mga reason niya, anong katong uban nga nga bata pa na pagkaabot sa standard niya, ano nawala na. O naapoy uban nga nilampas sa standard sa Ginoo, o sa ginatawag sukod sa Ginoo, ano nilampas pa man. Ay, sayop day ang Bible. Dili, natutunan karon. Alihog sa pani. So, Salmo 90, no? Psalm chapter 90, verse 10 to 12. Ano ito basahon? Kanang tulo ka bersikulo ang tutunan. Murag hapit na laba na sindi, no? Dali na yun. Talian sa Ginoo, makabalik mo uba po, no? Salmo, kung namin mga pinindot namin mga Bible, okay? Bible wala tutunan. Or naapos sa Bible app sa cellphone, okay na siya, no? Kaya high-tech naman karon. Salmo 90 or Psalms chapter 90 verse 10 to 12 ato pagatunan ang pulong sa Dios dire. Pulong man kato bata nga ang Bible pulong sa Ginoo. Amen. So kay wa magilain nga libros tibok kalibutan nga gilandagan sa Holy Spirit, Bible raman. Di ba? O ang isugo niya pagsulatan dili basta-basta nga mga tao kundi mga dihugan na ang Espiritu Santo which is the apostles and the prophets. No?
Wala na prophets karon, wala na pay apostles, kinahuman ang Biblia. Sa pa may sulato nila. Diba? Ay kung na pay apostles, prophets karon, ay nay madugang nga ni Bible. Pero kay nahuman naman inyo sa Revelation chapter 22, wala na mo kuha, wala na mo dugang. So, wala na prophets o apostles karon, ikumpleto na ni Biblia, enough para sa mga tao. No? So, ingon niya dire, Psalm 90 verse 10. Kung basahon, sundalan sa inyong mga mata, naabot mo yung mga Bible. Ingon sa verse 10 sa Psalm chapter 90. Kapituan katuig lamang gayud ang gitason sa among kinabuhi. Tingali, kawaluan kung likon kami, apan pulos lamang kagulanan ug kasamok ang among makuha unya matapos kini ug kami mahanaw. So pila ni kapituan? Pila gina kapituan? Murag English naman atong nahibalaan no? Mas Pinoy ta pero maayo ta English. Parinda to. Kapituan. Usahay kini atong dialect, usahay ang tibatan pagkasabo. Diba? Ha? Oh, 70. Kapituan 70 ang standard. Ang gihatag niya sukod. Dili na ingon fix. Kay niingon pa man siya sunod nga tingali kawaluan kung likod ka. 80 mo abong mag-80 90 100 pag ganing uban labi ng conservative kay sa pagkaon. Di ba? Pagkaon ayaw bitsinin ang sabaw. Okay na. Ayaw bitsinin, ayaw pa sobraing asin. Sigat ra kay na. Oh. Tanan-tanan ang mga paghinaan sa tao. Kasi mo abot pa na ng mga 80 to 90 o 100 pa ganing uban. Na ay silingan na mo diya sa bansa. Wala ko masayo ko, wala kong basin nakailan mo ni nanay anting. 97 o siya 98. Kung siya pati kita sa pagkaon. Wala ba yan? Kung abot na 100 na, basin first time pa na, ngayon niabot 100 din sa ujungan. Diba? So, kung siya pati na mga tapos siya pati na. Pero kung malagpat na kasi mga pagkaon, na, wadi na kakaabot aning isibutang sa ginusok ko na 70 o siguro atras pa 30 ba ta nga ka nga mga sakit ba tuhod daw eh sakit akong hawak sakit tayo mo wa na labi na sa gulan pa nimo diyan mga bisyo baka pa wala man si mga sense diba manang maanam gyud ka ubos ang sukod sa tao sa pagkinabuhi niya sa kalibatan kung dili siya magsubay sa standard sa Dios pero kung magsubay ka siya sa standard sa Dios suban lagi ka, bisa sa imong pagkaon, sa lifestyle nimo 70 gina siya. Kung hindot pa ginapagdala nimo sa imong lifestyle, moabot pa na sobra sa 70. So si Yoyo Rufino, kung atong kuhaon ang 70 edad na siya abog bonus nga 6 years. 76 naman. So enough na sa iya ha. Enough na nga sukod ni Yoyo Rufino sa pag-andam unta siya kinabuhi sa diyang naapa siya nining kalibutan. Kaya ganito kinabuhi, temporary naman niya dito sa kalibutan. Temporary na nato kinabuhi dito sa kalibutan. Lumalabay na mata. Yan, lumalabay na tayo. Ganito sa verse, tanaw na to in verse 6. Ug unya mo buswak og malaya og mamatay inig kahapon. Naga-describe kini sa bulak. Bulak nga tingala ka nga sa buntag. Ito nga pagkahapon laya na. Bantay ba na ng aso in James? Ingon sa James diya na sama ang kinabuhi sa tao sama ra sa aso. Makita nimo sa kadyot apan mahanaw lamang. Ano kung sa ikamatura ito makuha diya? Life is short. Ang kinabuhi sa tao, hamubo lang. Anong 70 to 80, bisang abot pagkakisagatos. Hamubo na para sa Ginoo. Ano man, ingon sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang 1,000 years sa tao, isa ra kadlaw na sa Ginoo. Kung sabi nakabot 1,000 years sa kalibutan, wala no. Bisan ang na-record sa Bible nga si Methuselah nga pinakataas 969 ro yang ina do isa kabot 1,000. Huwag pasabot. Ang kinabuhi diri sa kalibutan sa tao, huwag ulit tayo. Kung ka na 70, 100 ang idara, musikan pa ba na nimo? Kung ka na bitong 70 nga mga idara, enough na kanina nga dapat nakapangandam na kaana sa imong kinabuhi samtang wala pa kagisulod aning 4 kantos na lungon. Dili man ni pwede nga aya nakaisulod ani aya naka makapangandam.
Di pwede makapangandam ka ba ni patay? Dili na mo nang ako gingon ko kanina nga. Dili ko sa gawas mo pwesto ta. Kay gusto na ko tan-awan ako mga tao nga akong giwalihan. Kay kining buhi. Mao mo ni makadungog. Kay kung musagbat ni si Rufino karong amin, may siguro ako ra og si Agaw Raol ni may mabilin dire. Ha? Kung musagbat ni. Diba? Munang ang mensahe ako pagkadalon importante kini. Okay man niya po nato ang patay. Pero di gini makaluwas niya ang pag-ampok. Diba? Ang maminaw is ang buhi. Muna importante sa tanan. Muna before ka isulod ani, kinahanglan nakapangandam ka. In verse 12 atong dali ko ni. In verse 12, busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. So, klaro no? Bugbo yung kinabuhi diay. Aron mahimo kaming maalamon. So, in English, King James, wala ko sa itong cellphone man eh. Atong klarohuni, kini cellphone man, tayo mo ibunitan. Atong klarohuni, kung unsa ning giingon diri sa Bible nga, ini sa Bisaya nga, busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. So, in English, tatanawon. Kaya usahay mong good, ining pagtuon sa Bible, dili nato nila lamuon. Ako, careful kay kabutuon ko Bible. Ingon naman, pulong ko sa Ginoo. Kung wala kay Holy Spirit nagtuon, ani, shackle, gandi mo kinabuhi. Ano mo pagsabot, lamo-lamo dyan. Wala di nato nila lamuon. Kinahanglan, kung di kayo masabtan sa Bisaya, ato ta sa English. Kung di pa kayo masabtan sa English, ato ta sa Griego o Hebrew, original nga pulong sa Dios. Diba? Kay ngano mo ana mga ngano may Bisaya gani kay para Bisaya makasabot na. Now karon kung dili na to i-referensya ni mga pinulungan. Magsinabot ka ha, jud. Now kining langgam sa Bisaya, unsa ni langgam sa Tagalog? Diba ang megas ni sa Tagalog kamangta, sa Bisaya galupad na. Diba? So manang atong sabton maayo para ginatawag nga dili sayot atong pagsabot. Diba? Atong yun ginatawag sa laon ba? Atong pa sa matong pa sa programa na ako sa radio. Kung gusto na mo pagpa-shoutout, willing ko magpa-shoutout din. Nakay programa sa radio. Si ate gani akadungog po sa programa. Dito mo siya ngoo. So, ako sa Enders FM, matong pa sa akong programa ni ayagan sa kamatuoran. Ato sa laon eh. Kamatuoran man ting ato gani. Ato sa laon kung unsay mga mensahe ani. So, ingon niya dira sa English. Asa naman to. So, high-tech naman ta karon gamit na yung mga apps na to sa cellphone sa Bible. Yun niya. So, Psalmo 90. So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So, kining unang phrase lang sa. So, teach us to number our days. Kanabitan mo yung saan mo adlaw karon? Sabi na kaning kaway-kaway diya sa mga utangan. Birnes sa mga no? Ay kung dili nimo ihapon, dili bitaw nimo i-evaluate ng imo ginatawag nga adlaw nimo, malimot ka. Di ka kapangandam. Kana bitaw dagan mga preacher ako sa ibabaton diri. Dagan mga preacher ako kanugan ng mga pastor. Pula po sa pagtuon sa Bible, yun nga ang kamatayon dili nato ni kahadlukan. Di ka kahadlukan mamatay ka, di ka madlok. Sa Ginoo. Di na ito ni kahadlokan, di pa pakamatay, kaya di ba ni kahadlok? Diba, marang atong kurit ko na. Di ko maingon nga, ginatawag nga, kanang sentence nga, di na ito ni kahadlokan. May siya, di na ito ni kahadlokan, akay na ito ni pangandaman. Now, in the first place, di ni mo ni kahadlokan, makapangandam ka. Dili, oy. Unang-una, yun, kahadlokan di mo kamatayon, tinuod. Makita, di mo na, dili na bugbog. Literal na o ginatawag reality na sa tao. Kadlukan na mo na, unang-unang kadlukan mo, aya ka makapangandam. Then, pag nakapangandam na ka, wa na kadlok niya. Nakapangandam naman. Anagon, okay, sa mga estudyante diha. Mayingon ang maestra, deadline reporting, sunod simana, Lunes. Diba, kada kuwan, pastaki, wala atong report, research pastaki. Doon lang Lunes, muna to number our days. Muna teach us to number ka ng gahuna-una ka sa mga adlaw ba? Minsan may nakibalo matay, saya kamatayon na rin. Di ba wala?
Kaya kung nakahibalo ko sa akong kamatayon, na, ano, nindot mo kay Ginoo, no? Wala ka ipahibalo. Kaya kung ipahibalo, bitaw ka sa Ginoo nga, of Pastor Jason, matay na ka ha, unya imong kamatayon, nga bitaw, balik-balikan ka sa Wheelers. Na, di ka makinaboy malipayon. Guulo ka permente. Ano man, kabalon mo ka. Pero, kan Ginoo, grabe ka hustisya ang Ginoo. Di gusto ng Ginoo, magulanon ka. Ingon sa kanta kayo na, bisang ka di magulanon ka, ayan ang hupayon. Nga naman, bisang ka di imong kamatayon, gawa isaba sa Ginoo. Para, anytime, kada adlaw, makapangandam ka. Ha? Unsay klaseng pangandam ni Pastor? Ingon niya, ingon niya diri sa English, ingon niya diri. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ano mangialamon ka ba? May ratag wise rata sa sugal ani. Kana mga sugarol wise na dili. Wa ka kita sugarol nga di wise kung kita ka sugarol nga dili wise nga pildigan pumente. Pilihan kina pag uli na gikan sa mga buwangan. Pag uli na baka pangalat kina bisan asa parte siyang lawas ra abot na sa lubot. Ingon naman. Pili man. Nang bisan gani sugal gani wise gani mga politician karon uban. Wise na. Para di matanggal. Diba? Wala kabalitan lang mo gubot ang Senado. Manangato ng kampo apil sa tungampo. Unsa man ning wisdom day pasabot sa Ginoo. Ingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Indot kay dia mensahe. Kanang before bitaw ka maging wise sa imong panginabuhian, maging wise ka sa imong pagpili bisan gani kinsay na mga uyab dire. Itong lilion ni mga dalaga ulit tao dire. Dili bisay magapili sa ka. Bisan gani sa pagpili sa imong partner maging wise ka. Bisan sa pagpili sa imong kurso maging wise ka. Bisan gani pagpili sa imong papa, adi na po kakapili sa papa oy. Ha? Bisan gani sa imong pag-eskwela maging wise ka. Eh kung dili ka wise, ambot asa ka padulong. Ha? Kung dili ka wise. Now, before ka ana nga mga butang, material o physical man nga mga butang, naiuna nimo nga dapat maging wise ka. In 2 Timothy chapter 3 verse 15. Yun dia. Atong basahan sa English una, aya din sa Bisaya. Una-una itong Bisaya. Bisaya man ta. Aya na sa ihuban na sa English. Yun yan sa Bisaya. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kung namin mga Bible, please palihog sa inyong mga Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ingon niya ang Bisaya. 3:15. Okay. Ingon niya sa verse 15. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka kana sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Naghatag ko? Unsa gingon niya? Gingon nakahimo naghatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Unsa din pinakanindot nga dapat wise ka? Anang kaluwasan sa imong kalak before ng kalawasan nimo. Lahi man ang kaluwasan, lahi man ang kalawasan. Lahi ka kaluwasan katong gingon ako ganina, maging wise ka sa imong physical, sa imong emotional, sa imong mental, sa imong material. Pero in the first place, dapat wise ka spiritual. Dapat maging wise ka sa kaluwasan. Dapat wise ka kay maghatod na nimo og ngadto sa kaluwasan. Ingon sa English, karon na to sa English. Ingon niya, verse 15 sa chapter 3. Ingon niya, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Kini Bible. Si Apostol Pablo na nagsulti ngadto ka Timoteo. Nagikan pa sa pagkabata si yang Pastor Timothy nahibalo na sa balaang kasulatan. O ingon niya riya, which are able to make thee wise unto salvation. Klaro ana. Wise sa kaluwasan, wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kung sa paagi, through faith. Pastor, gusto na ko maging wise ko sa kaluwasan. Gusto na ko may manggialamon ko sa kaluwasan. Paunsa. Ingon sa Bible, through
faith. Wa nay lain diha. Dili ingon nga ginatawag dili ingon nga bisan unsa pay paningkamot imong buhaton para ka maluwas. Kundi pagtuo, pagsalig diha ni Kristo. Klaro man na sa verse oh. True faith which is in Christ Jesus. Dili kay imong ninuno imong tuuhan. Usahay na ba mas mutuo pa ta sa mga katigulangan. Mga tudlo sa ato mga katigulangan, mga tradisyon kontra sa Biblia, kontra ni Kristo. Di kaya na ito na. Paano na ito ng prinsipyo? Kaya mo diya, true faith in Christ Jesus. Tuldok, what na dugal sa Bible niya, oh. Ha? Kinahanglan maging wise ka diya sa kaluwasan. Paon sa pastor. Gusto na ko may wise ko sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo, ay matod pa sa Biblia nakasulat na diya. Pagtuo lang. Gusto ka maluwas? Maunang klaseng pagpangandam. Kung nangandam kasi mo future, kung buhi pa ka, nag-ato na kag-insurance, nagpa-insured na kasi mong kinabuhi, kaya basi matay ka, sure na pag kamatayon. Ang mga senior citizen na ay mga, kasi tawagan na ron, ay mga, ihatag ganit, pension. Ano man na, pagpangandam sa mga katikulangan. Na ay mga insurance, na uban dito, nagpa-insured na ni Mata. Paano? Ang uban, nagpa-insured na St. Peter. O ano man na, ay sigurong kamatayon eh. Mao ganina, asa ba kitag business sa, asa ba kitag business tibo kalibutan nga nagnegosyo o imbalsamar o lungon nga napurdoy. Waga kita ba, nga napurdoy ba? Bisan ka ng Mata diha o ka ng St. Peter, sa una, dili pa kinay na antod karon. Nag-anam pagkismuag. Ano man, siguro kamatayon, siguro na si ilang business. Munang basin na ay mo korpo na ako, dali, business na. Ay, siguro ka business na. Ay, siguro kamatayon, hindi na itong ipanganda. O kang klase sa pagpangandam, si wise ka sa kaluwasan. O makuha ni mo ng kaluwasan tinuod, pinaagi sa pagtuo, pagsalig diyan ni Kristo lamang. Di mo saligan ng tradisyon, di mo saligan ng ginatawag mga tuo-tuo sa mga katigulangan. Ay mahimong nasapawan ang Bible ni anak. Pagtuo lang diha ni Kristo. Ang makabuhat ka nimo mangandam ka para sa imong kaluwasan. Then, kung nakapangandam na ka, di na ka mahadlok sa kamatayon. Kaya nakapangandam naman ka. Kabantay ka na nang, ibalik na itong utang be. Kabantay ka na nga, imong deadline sa utang, sinimana ni mo, butada lang sinimana, Bernes. Unya Lunes pala na nakipangbayad. Ay, wala ka ba? Yeah? Pangandam Wala na. ka ba? Kaya nakapangandam na. Lunes pa. Pero pag Bernes ang deadline, Bernes sa buntag, wa pa. Ano na? Basta, bisan ganig, wala kay kalaban, mga ngita ka kalaban ba? Bisan may labot lagi, awayo ni mo. Makapangaway ni ka, labi ng huna-huna pa kasi magbayad o yan ay magsurang-surang nimo na maaway lang eh. Ano man, kaya wala ka pangandam. Importante ginang mangandam sa itong kinabuhi. Ingon sa Acts, last verse. Wala pa mapun niabot ang kwano? Ang mga GI. Gikuha pa. Okay. Pagkadalang na. Okay, last verse. Ikuha naman eh. Last verse, Acts chapter 16. Buhat Acts, buhat sa Bisaya niya. Buhat, Kapitulo 16, last verse. Okay, last verse. Verse 31. 31 ta. Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Atong sugdan sa 30. Unya, gipagawas niya sila o gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton, aron ako maluwas. Napangutan na ba ninyo sa inyong kinabuhi karon? Or tumiagi si Mana? Or sa pakitabo sa pagkamatay ni Erofino? Kaingon pa po kasi mo kinabuhi nga, ano na ba ko kung maubot ko na nga punto? Napangutan na ba kasi mo kinabuhi nga, o sa paagay para maluwas? Kaya dili man ingon nga, pagusto ra ka nini kalibutan, tapos pag mamatay, automatic ka langit? No. Walay automatic to langit. Pero ang Bible nakaingon nga tanang tao automatic to impierno. Ano man? Kaya pag tagawangkan pa lang kasi mong inahan, makasala na tandaan. Walay
makasasala nga nakasulod og langit. Only huli ang makasulod sa langit. No, pastor, kung huli, kung balaan mo makasulod sa langit, na may impirno ta, tanong siya, balaan na tao. Wala may perfecto. Mao ganing dawaton nimo si Kristo, kay siya mo'y manalipod nimo. Balaan si Kristo din balaan. Siya mo'y manalipod nimo, sama sa huwis ba? Siya mo'y may mong witness nimo, oh, God the Father, Amahan. Ayaw ni ito impirno, kay nidawat ni nako, nisalig ni nako. Ako ni. Sige angkon kaniya. Di impirno pa ka? Bisan to dili perpekto ang tao, pero giangkon na ka ni Kristo. Pero dili na automatic ang pag-angkon ni Kristo. Ingon niya, dawata og saligi siya. Kaya lisod man na ang automatic ra. Pag gusto ra kasi mo kinabuhi dire, unya pagkamata nimo automatic langit ka. Dili na. Wala na sa Biblia. Nga akala na kay usahay bitaw kini bitaw. Bala na kay ko ano bang ko ni mama, ampuan ako ni pampuan ako ni papa, pampu. Ayok salik na. Kay ang kaluwasan individual. Di ba? Kaluwasan individual. Pero ay salik ana. Kay ang kaluwasan nato ikaw mismo mo desisyon sa imong kinabuhi. No kung napangutanan nimo na imong kinabuhi nga, Lord, ako kinabuhi wala pa andam. O gusto na ko andamon ako kinabuhi. Kung gusto mo andamon mo kinabuhi, dawata siya. Pinaagi sa pagtuo. Kay pagtuo ra ang makaluwas nimo, pagtuo ra ang makaluwas nako. Ikaw ug ako dapat na ipagtuo. Kay lisod na kanang bitong prinsipyo nimo na sa mong utok. Kung sipyat kanina, kung sipyat imong prinsipyo nga buhi pa ka, pagkamatay nimo dili gid na mausab. Kung sipyat ang prinsipyo sa buhi pa ka, pagkamatay nimo sipyat din na siya. No? Sipyat din na siya. So, kung papakan-andam sa kinabuhi, dawata si Kristo. Dawata pinagi sa pagkampo. Dawata siya, Lord, usa ako ka makasasala. Ampo, Lord, dawato ko ikaw. Saligan ko ikaw. Ako manuluwas. Sabay mo dawat sa Ginoo. Kung gusto nimo andamon ang imong kagalingon, before ka isulod ani sa lungod. Gusto ba nimo andamon ang imong kagalingon? Kung gusto nimo andamon ang imong kagalingon, siguro ang kaluwasan nimo. Sabat ni pag-ampo. Sabat ang pag-ampo nga para nimo. Ignan na ni sa pag-ampo. Ginoong Dios, sa ako ka makasala. Ginoong Dios, akong gipangayong pasaylo tanan ako kasalanan. Nabangi ako, ug tuuhan ko ikaw akong Dios ug manuluwas ako kinabuhi. Pasayloa ako Ginoong Dios. Sulod ka sa ako kasing-kasing. Luwasa ako sa ngalan ni Jesus. Amen. So kung gibuhat nimo na ng simple nga ampo, kana naghatag og pagtuong likod ya kanimo. Naligod ang Dios mayang gabi sa tanan. Amen. Mayang gabi sa tanan. So ampo ta isa lang amen ampo man sorry. Ginatawag kanta ta isa lang istansa. 33 sa tayo maluwi. Kaya ta magtapos. Isa lang istansa kay dali ta. 33? Ang maglilipay ta. Wala rin maglipay nimo nako kundi ang Ginoo lang. May iman talaga na may iman talaga alang sa katawan kansang kinabuhi puno sa kalisod kanan niya Kristo nun magsaya karon sa lilipay ta ani ano siya ang maglilipay ta ngagi sa samahan nga langit no bisan niya sa tanan ngani anak karon ang maglilipay ta. Okay? Pray ta, Ginoo, salamat sa kagabion, salamat Ginoo sa naminaw, willing nga naminaw o ginautulgan magsabtan nila imong pulong o nautulgan nagbaton sila pagtuo diha kanimo sabat sila sa pag-ampo kanina pag siguro preparar sila kinabuhi samtang buhi pa sila. Ito gyud kanang kinasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay gabi sa tanan tagbalay o